Una po sa lahat, maraming salamat sa ating Homeowners Association, Press. Thank you sa pag-accommodate ng ating barangay para dito sa gagawin po nating rolling barangay. No? Alam niyo po, ang rolling barangay ay ito po ay isa sa mga pangunahing programa ng ating barangay upang aming mailapit sa ating mamamayan ang lahat ng serbisyo na pambarangay. Ito po ay ginagawa natin taon-taon para mabisita din po namin ang lahat ng mga places at sitios. Bagamat ngayon ay amin pong ginawang clustering. So ang ka-cluster ng Carissa Tue ay 4B, Phase 3, Lisandra. Pero mukha yatang napakarami ng tao ngayon. Ano? Opo. Kasi po, lahat ng serbisyo ay ibibigay namin dito sa inyo para pagdating doon sa barangay, hindi na po namin kayo hinihingian ng endorsement galing sa Homeowners Association. Ngayon, kung hindi po kayo makakakuha ng anumang dokumento dito, pag pumunta po kayo sa barangay, tsak, hihingian po kayo ng endorsement from Homeowners Association. So nandito na po sana tayo, mag-i-issue kami dito ng sedula, indigency, dahil malapit na naman pong mag-open yung ating mga eskwelahan. Kailangan po ninyo yan, lalo na sa ating mga daycare center. Di pag nandun po sa barangay, kailangan nyo pang pumunta sa HOA, mapipilitan kayong magbayad ng monthly dues. Samantalang nandito na kami, nandito naman si Pres, magaan na sana sa inyo, hindi na din po kayo mamamasahe. Pero kung ayaw nyo ng ganitong programa, wala din po kaming magagawa. Basta kami umiikot sa ating mga places at sitios para mabisita namin ano po ba yung concern ninyo. No, ano po ba yung concern sa mga Homeowners Association, sa inyong mga gilid-gilid, baka yung mga drainage natin yan bumabaha. Tapos dito natin sana pag-usapan, kaso wala naman kayo, tapos biglang mababasa natin sa Facebook na walang ginagawa yung barangay. Ano? So sana po, yung ating pong dog and cats registration ay isasagawa din dito. Meron lang po tayong bayad na 100 for registration per dog. Pero 3 years na po natin itong mapapakinabangan. At kung magkakasigat ang inyong aso, pag nakarehistro siya, pwede pong ipa-check up doon sa ating City Veterinary Hospital. Wala pong bayad for 3 years. Pero kung hindi po ninyo maipaparehistro ang inyong mga aso at pusa, at ito po ay nakakagat, kayo po ang magsushoulder ng mga gamutin nito. Ang batas natin sa nakagat ng pusa at aso ay parang driver, reckless imprudence. Kaya pag kayo po ay nadimanda, 25,000 ang babayaran nyo pag nakagat ng aso. At dapat po yung aso natin ay hindi po natin pinapawalan kahit sa madaling araw. Bawal po yan. Nagkataon lang na hindi pwedeng manghuli yung ating mga dog catcher. Sa madaling araw, natutulog naman po sila. Kaya sa araw lang po. Ang problema, pag pumupunta ang ating mga dog catcher sa mga lugar ninyo, ayun, itinatali na agad yung mga aso. Ano pong mahuhuli dyan? No? At pag nahuli po, na wala pong rehistro ang inyong mga aso at pusa, magmumulta po kayo doon. Kung hahabulin nyo doon sa ating City Veterinary, sa motor pool, 500. At kung hindi po kayo nakaparehistro, 5,000 po yan ang multa ninyo. Kaya dapat iparehistro nyo na po at libre po ang bakuna. Ngayon po meron tayong libreng bakuna sa mga aso. Napakaraming aso dito sa Carissa Tue. Dalhin nyo na po dito yung inyong mga aso, yung mga alagang aso, para ma-injectionan. Pero bago injectionan, iparehistro nyo po.
100 pesos ang rehistro for 3 years na. Iyon. Ang population ng aso dito sa Carissa ay 714. Ilan lang ang rehistro? Ayun. Wala pa sa 300 yung nakarehistro. Lahat po ng nakarehistro, dalhin nyo na dito yung inyong mga aso para mabakunahan na po. At huwag nyo pong papawalan yung ating mga aso kahit may bakuna para hindi po nakakakain ng mga iba't ibang pagkain dyan sa labas. Kaya natitrigger po yung rabies ng aso kung ito po ay nakakakain ng kung ano-anong pagkain dyan sa labas. Pero kung nasa loob ng bahay, wala pong rabies yan dahil yung kinakain ng inyong aso, yung tira ninyong pagkain. Malinis siya. Ano po? So, mag-i-issue din po ng mga sedula, barangay clearance, indigency, barangay ID. Samantalahin na po natin ngayon. At meron din po tayong, ano yan, Bunso? Bakuna. Ayun. Nandito din po yung mga hindi pa kumpletong bakuna ay babakunahan natin dito ngayon. Tuli, wala. Magpapatuli sana ako eh. Makunat na yan. Hindi, yung ano daw, yung balimbing style. Oo. Si Bunso yata hindi nagtawag. Ayaw lang talaga nila. Konti lang. Yung mga participant yata dito, yung mga nagsumba eh. Sige. E di doble-doble mamaya yung ano. May paluto ba kayo? May pasopas? Ayun. Tagtatatlong cup. Oo, hindi yun mauubos eh. Good for 300 person yung inihahanda ng barangay na sopas. Ano? Oo, kasi expected namin Carissa 2A, Carissa 4B, Phase 3A, Lisandra. Yung 4B dito isa lang, si June. Lisandra isa din. Phase 4B kay nanay, di tatlo din. Oo, Carissa 2A. Ayun, dalawa. Phase 3. Dalawa din. Phase 6B. Ay, akala ko taga-ano ka? Del Monte Heights. Ikaw na, taga saan? 2A. Ayun. May taga Holy Angel. Ayun. Pero pag may sumba, napakarami ano? Lalo na pag may pagkain. Sumpa ka dito. Ano na? Sumpa ka dito. Huwag na marami nang nagsusumba. Kung come and go, basta meron tayong attendance. No, hindi naman kailangan nakabantay kayo. Tungan po ba? Acknowledge ko rin po ang presensya ng ating PWD chapter Barangay Kaipian, si Ms. Pres Ricardo Yabot at Vice Elvin Tenedilla po. Ayan po, nandito po sila. At ngayon naman po, ating bigyan na naman po ang isang ating barangay kagawad na naririto po sa kanyang mensahe. Kagawad John Villasis. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Napakarami pala natin, kaya pala medyo na high blood si Kagawad Joe. Napakarami. But anyway, happy Women's Month Day sa inyo po lahat, mga kababaihan. At karamihan dito ay miyembro na rin ng Sumba. Sumba na lang ang sabihin natin, wag na senyor. Sumba na lang. Magandang umaga po sa inyo lahat at maraming salamat sa inyong pagtangkilik dito po sa programa ng ating barangay. Ang akin naman po, nabanggit na lahat ni Kagawad Joe, ang paalala ko naman po sa inyo, baka hindi pa kayo nagbayad ng inyong mga amilyar,
So, magbayad na po kayo, malaki po ang penalty. Pero pagka maaga naman kayo magbayad, mayroon naman po discount. Medyo maliit po kasi yung ating ngayon sa amilyar. Kaya sana po bayaran natin. At ano po ba yung napanggit na ni Kagawad Joy? Yun nga una kong narinig, napakarami talaga natin. Ano to? Carissa 2A, Phase 4B, Lisandra, at saka Phase 3A. Wala naman akong nakita. May taga Carissa 2A ba dito? Dalawa lang kayo. Tatlo. Extension pa kami ha. Opo. So, hindi naman siguro nagkulang si Pres Fe sa pag-iikot. Kagabi pa, alam ko, busy na siya. Pero siyempre, ganun. Kasi siguro may mga gawain sila. At may pasok po kasi ngayon, Lunes. Bawal mag-absent. Kaya siguro, inuna nila muna yung trabaho. Kailangan din po kasi. Pero siyempre, ang ginagawa po kasi ng barangay ay nilalapit nga po yung serbisyo. Ito yung serbisyong totoo. Isa pamumuno ni Kapitan Sosimo Lorenzo. So palakpakan natin si Kap. Yay! Alright. At alam nyo na kung bakit ko binabanggit si Kap. Mamaya darating naman siguro si Kap. So sana po marami pang dumating. At mag-attendance na lang para hindi makalimutan. Titingnan na lang siguro sa attendance. So maraming salamat sa pag-stay nyo dito, mga kabarangay. Muli po, magandang umaga at God bless po sa inyo lahat. Thank you. Maraming salamat na nandito po kayo sa rolling barangay ng barangay. Diba? Tapos ngayon yung sa PWD, pag nag-apply kayo ng PWD ay kailangan natin ng medical certificate. Medical certificate na galing sa ibang hospital or ibang doktor. Yung medical abstract na yun ang assessment na dalhin ninyo sa center ng barangay kasi may araw-araw na tayong doktor sa barangay. Tapos yung kumuha pa kayo ng barangay indigency for PWD ID, tatlong 1x1 picture. At saka yung may sakit na cancer or rare disease, pwede na sila mag-apply ng PWD pero kailangan natin ng medical certificate. Yung bipolar, pwede din mag-apply. Depende sa doktor. Kung ano ang assessment, kailangan may assessment silang ipapakita sa doktor ng ating center para mabigyan sila yung tamang kapansanan. Kasi laging mayroon din kung minsan, mayroon nung nakaraang linggo, may pumunta naman sa akin, nagagalit. Kasi reklamo niya ako. Dahil ako kasi walang medical certificate. Nagreklamo daw siya. Sabi ko, hindi po kami ang gumagawa ng medical certificate. Doktor po ang gagawa ng medical. Kasi sila sa ilang taon na ako nito naghahawak ng PWD yun, marami naman ding natulungan, pati sa medical and financial assistance. Pwede rin ako makatulong kung saan. Pwede rin kayo lumapit sa akin para matulungan ko kayo kung saan kayo pwedeng lumapit na mahingian natin ng tulong. Kasi mayroon na rin akong yung sa NKTI na isang PWD, sinagot lahat ni Congresswoman Rida Robes. Kaya nga ang malaking pasalamat niya kay Congresswoman Rida Robes at saka sa akin dahil pumunta talaga siya sa barangay. Dahil ID, kung mayroon man kayo, kailangan i-renew ninyo pag expired na. Kasi yan ang binababa sa amin, yung Philippine Registry for PWD ID. Kailangan kasi para ma-encode kayo sa Department of Health. Ipapasa din yun sa kadiwa para ma-encode. Pero hindi agad-agad. Tapos, kung mayroon mang isang PWD na kailangan niya ng PhilHealth, mayroon din tayo pang requirements na kukunin sa kadiwa. Meron po ang mga programa po namin sa center. Meron po tayong maternal care. Ito po yung check-up ng mga buntis. Kaya kung kayo po ay may mga anak, apo, na buntis, papuntahin niyo po sa Buntis Congress ni Dr. Kabuko para po malibre ang panganganak. Huwag niyo pong kakalimutan po yun libre po ang panganganak. March 20. O saan pa po kayo? Libre po yun. Kaya umatin po kayo doon. Lalo sa senior. Ay merong bakuna ng mga bata, bagong panganak hanggang sa yung magwa 1-year-old sa health center po tuwing Miyerkules po ng umaga.
Magdala lamang po, yung dati nang may record, pipila lang po doon ng umaga. Yung mga wala pa pang record na bagong panganak, magdadala lang po ng short brown envelope. Pero po sana, kami po ay nakikiusap sa lahat po ng buntis. Nagpapacheck up man po sa private or doon po sa amin. Yung mga nasa private po, kailangan pong magpa-record sa amin. Nag-iikot po ang ating nutritionist. Nag-ano po sila, nag-monitor ng mga timbang ng bata, yung mga malnourished, pinifeeding din po nila yan. Kailangan pong magpa-check up para po malaman po natin kung siya po ba ay mahina na po ang baga. May doktor po tayo para po mabigyan ng kaukulang request nang malaman po ng mas maaga kung ano po ang mga sakit. Dental po, madalas pong itanong po sa akin dito po sa Carissa 2A. Ang dental po, libreng bunot ay tuwing huling Huwebes ng buwan. Maaga po kayong pupunta kasi po ang nabubunutan ay 10 hanggang 15 lamang po dahil po sa budget po ng ating gamot. Tayo po sa meron magkakaroon po tayo ng bloodletting sa ating barangay covered court. Kung sino po ang willing na mag-donate sa March 28 po, 8 a.m. to 3 p.m. po yon. Mas maganda po na mag-donate ng dugo para po malinis yung mga dugo natin sa ating katawan. Hindi po uminom ng antibiotic sa loob ng 1 linggo at kailangan po wala pong tato. Kung may tato man po, kailangan po ay matagal na. Pag bagong tato, hindi po pwedeng mag-donate. Ay, Isabel Village, malapit po sa Kaipian Elementary School. Sa lahat po, nagtatanong po sa doktor, yung madalas pong nag-PPM sa akin, ang doktor po natin ay Lunes hanggang Biyernes, maliban na lang po kung siya po ay may mga seminar. Maaga lang pong pipila sa barangay at sa hindi po nakakaabot dahil po siyempre nagka-cut off po tayo. Huwag pong sasama ang loob. Pag magpapacheck up po, maaga pong pumunta dahil po 4 p.m. nagka-cut off na po kami at ginagabi minsan ng aming doktor. Good morning sa ating Alma lahat. Claudio. Okay, ako po si Ma'am Alma Claudio, teacher po ng Alternative Learning System. Ano po bang Alternative Learning System? Ito po yung pag-aaral sa mga may edad na or yung mga na tinatawag na out of school youth. Dito po sa Carissa 2. Ayan lang po, dyan sa likod po. Ano po ba ang galing po ito sa DepEd na sinusuportahan ng ating barangay. Sila rin po lahat nagbigay ng mga pangangailangan, libreng school supplies, naka-aircon kami doon, no? Diyan sana naka-aircon kami. Maganda ang aming pwede rin po kahit ilang taon na kung gusto pong bumalik sa pag-aaral. Actually po, meron po ako daang estudyante na 50 years old. Ongoing po siyang gagraduate this coming April. Opo. So, ang Monday to Sunday, 8 a.m. to 11:30, naandyan po kami. Pag hindi si Ma'am Arlene, ako po, kasi dalawa po kami dyan, si Ma'am Arlene at saka ako po. So, minsan, sarado po yung pakikatok na lang po, may tao po doon sa loob. Kasi naka-aircon kaya nakasarado po. Kung meron pong mga katanungan, pwede po kayong mag-raise para po masagot ko na po. May tanong po ba? To your eyes, tonight as tomorrow.
Kami po ang parabet ng Barangay Kipian. Kami po yung may hawak sa inyong mga alagang aso at pusa. Ngayon po, nagkakaroon kami ng mass vaccination, sabay po ng dog registration. Tanging mga asong nakarehistro lamang ang maaaring bigyan ng anti-rabies vaccine. Batay ito sa 9482 ng Anti-Rabies Act 2027 at sinang-anyunan ng City Ordinance Number 2018-052-09, kailangan nyo pong iparehistro ang inyong mga alagang aso para mabigyan ng anti-rabies vaccine ng free po sa loob ng 3 taon. Ang registration po ay may bayad na halagang 100 po. Ang benepisyo niya is 3 taon kayong libre sa bakuna, check-up at kapon. Sa ngayon po, wala pong bakuna para sa mga alagang pusa. Priority bakuna lamang po para sa mga rehistradong aso lamang. Dapat po maging responsable po tayong pet owner. Huwag po nating hayaang pag-alagala ang ating mga alagang aso sapagkat ang rabies ay nakamamatay. Ngayon, kailangan nyo rin po talagang ipabakunahan ang inyong mga alaga para ma-prevent po yung rabies. Baka po kampante kayo, yung mga alaga nyo pong aso is nasa bahay naman, hindi naman nakakagala. Kunyari po, yung aso nyo is nakakulong. Pero may isang aso na rabid. Doon sa kinakainan ng aso nyo, ay doon sa, kunyari nakikain doon sa kinakainan ng aso nyo yung pag-alagala na aso, pwedeng magkaroon ng virus ang inyong alagang aso. Tapos po, regarding po sa kapon, maaari po kayong magparehistro or magpalista sa amin basta po rehistrado ang inyong mga alagang aso. Ang qualify po sa kapon ay yung edad 6 months to 6 years old. Babae man yan or lalaki. Tapos ang preparation niya po para sa kapon ay 8 to 12 hours siyang fasting. No food intake and no water intake for 8 to 12 hours. Tapos, kailangan pag pumunta po kayo doon is may dala kayong blade. Kahit anong blade po. Tapos, neuter stab na manggagaling po sa amin. Huwag po kayong pupunta doon basta-basta po sa City Vet na hindi po kayo dumaan sa parabet sa atin, sa Kaipian po. Kasi hindi po kayo entertainin doon, papauwiin din po kayo nila, Doc. Kasi sa amin po manggagaling yung stab. Ibibigyan po kayo ng libreng kapon. Basta po rehistrado. Ang mga rejected po sa kapon, yung buntis, tapos in heat, ng ilang weeks, bawal po. Tapos yung observe nyo po dun sa mga aso nyo, yung, kunyari yung alaga nyo is yung ilong masyadong nakadikit na, or yung may aso na nakadikit na po yung ilong, 50-50 po ang chance niya na kasi, pwede siyang mamatay sa surgery. Pag ganun po. Kaya wag na po natin ipalista ang ating mga alagang aso. Yung nakadikit. Basta may ganun po kasing aso. Tapos, kung sakali po kayo ay maraming aso tapos hindi nyo kayang dalhin dito yung para bakunahan, pwede po kayong mag-request sa amin. Kami po ang pupunta sa bahay nyo para bakunahan po ito, pero siguraduhin nyo po talagang rehistrado po ito. Kasi priority po talaga and strictly, no registration, no vaccination po sa mga alagang aso na hindi po rehistrado. Sana po maging responsable pet owner po tayo.
iparehistro at pabakunahan ang ating mga alagang aso? May tanong po. Good morning po. So, unang-una po sa lahat, thank you po sa paglalaan niyo muli ng oras kasi nakita-kita tayo mga nakaraang rolling barangay, ano? So, thank you ngayon. At syempre po sa clerk department, ang i-discuss ko ay tungkol sa mga clearances. So, tayo po ay madalas na kumukuha ng clearance sa certification sa barangay, ano po? Pero minsan po nagagalit pa rin tayo kasi may mga mali-mali po tayong mga naririnig na information. Okay, so ganito po. Ang una-una po nating dapat magkaroon sa barangay ay sedula. Ang sedula po ay valid hanggang December 31, 2025. December 31, 2025 lamang po. So ang sedula po, dapat kayo ay mayroong copy. Maaaring ito ay picturean nyo sa cellphone or magkaroon kayo ng kopyang Xerox. O meron po kayong number ng sedula. Kung ano man po sedula yung kinuha nyo. Kasi nga valid siya hanggang katapusan ng taon. So every time na may transaction po kayo sa barangay, para hindi po madagdagan yung mga binabayaran ninyo, dapat dala nyo yung sedula ninyo. So kung naisabigay yung original copy, at least sa cellphone, meron po kayong kopya. Basihan po kasi namin doon yung mga number. Nagagalit po kasi yung iba sa amin, meron naman kayong kopya dyan, ba't hindi nyo hanapin? Tandaan po ninyo, hindi lamang po kayo ang tao na kumukuha sa barangay. So marami pa pong naghihintay at nakapila. Kung kayo po ay pagtutuunan namin para hanapin yung number ng sedula ninyo, kawawa naman po yung ibang nakapila. Lalo na kung medyo maraming kumukuha ng indigency. So, sobrang dami, hindi namin sila ma-accommodate. Kawawa naman po sila. So, be responsible na rin po yung mga sedula. Ikalans, ang lahat po ng mga establishmento na may negosyo dito sa Barangay Kaypian, maliit man o malaki, ay kailangan kumuha ng business clearance sa barangay. Yung iba po kailangan mag-renew. So kung kayo po ay magre-renew, dalhin nyo lang po yung mga lumang business clearance ninyo para mabilis po ang renewal. Okay, ang business clearance po natin, 250 po ang business clearance, 250 ang garbage fee, 50 pesos na po ang barangay clearance. So ang clearances at certifications po ngayon ay 50 pesos. Dati kasi 30 pesos. Pero dati kasi po, sa lahat po ng barangay, naiwanan na po yung barangay Kaypian doon sa 30 pesos. So tayo po ay sumabay lamang po sa price na ng ibang barangay. So 50 pesos na po, baka bigla po kayong magulat. Opo, at syempre po, kailangan po ang lahat ay bayad ng garbage fee. Garbage fee po ay 120 for 1 year. Pwede nyo hulog-hulugan 30 pesos, 20 pesos, basta makabuo kayo ng 120 in a year. Pwede kayo magbayad sa HOA kung sila ay naniningil. Siguraduhin nyo po na ang binabayaran nyo sa HOA ay garbage fee. Marami po kasing nagsasabi, nagbayad ako pero ang binabayaran naman pala nila ay monthly dues. So tingnan nyo po yung resibo nyo kung garbage fee o monthly dues. So yun po, tinatanggap po namin sa barangay, tinatanggap din po namin o sa HOA po. Basta po may record kayo, magpa-record po kayo para sa garbage fee dahil ang benepisyo po noon ay pag nawalan po kayo ng kasama nyo sa bahay ay 3,000 pisong burial assistance at kung naman po plus 1,000 po. Ayun, so sa mga clearances naman po natin, so given na po yung barangay clearance for employment, police clearance, bank purposes, at sa loan. Sa loan po, ang binibigay po namin ay certification of residency. Dahil yung mga lending company, bagamat sila po ay may business permit dito sa ating lungsod, wala po silang business clearance dito sa ating barangay para mag-operate. So residency po ang binibigay namin, kaya hindi barangay clearance for loan. Sa Meralco connection, water connection, fencing, extension, renovation at building permit naman po. So kung kayo po ay nagpapagawa ng bahay, nagre-renovate ng bahay, kailangan po kumuha kayo ng clearance sa ating barangay. Okay, tsaka sa HOA po kailangan po magkaroon po kayo ng endorsement na kayo po ay, baka po kasi pinagagawa ninyo ay hindi ninyo bahay. Ano po? Sa bagay po yan, kung kayo po ay kukuha ng ganyang mga clearances, kailangan po magkaroon po kayo o magdala po kayo ng proof of ownership. Maaaring ito ay titulo na nakapangalan sa inyo, deed of sale kung ito po ay nabili ninyo, or certificate of full payments kung ito ay nabili ninyo sa bangko. So kung ito naman po ay pag-aari po ng inyong anak o kamag-anak at kayo po ay inatasan na ito ay ayusin o ipagawa, kailangan lang po magkaroon po siya ng authorization na pinapayagan po kayo yung mag-process. Ina-allowed po namin yun. So, sa cutting tree, ang pagpuputol ng puno, ang binibigay po ng barangay ay clearance. Clearance, pero ang cutting tree permit po ay kinukuha po sa senro. So, ano po yung dapat gawin? Ganun din po, proof of ownership. Kasi po, baka nainis na kayo sa kapitbahay ninyo, yung puno nakatayo sa kapitbahay ninyo, ang piniset po ninyo ay titulo nyo. So, sa punto pong iyan,
CCI po kami. Inaalam po namin ang lokasyon ng puno. Kasi baka po, puno yun ng kapitbahay ninyo, ang pinapaputol ninyo. Kaya yon, kailangan po ng proof of ownership at CI po. CI baka magmadali kayo eh. Ingatan niyo po ang inyong mga ID dahil mahigpit po ang Senior Citizens Office ngayon. So, hindi na po tinatanggap yung letter lamang sa barangay pag nawala yung ID ninyo. Ito ay kailangan ng affidavit of loss. Ano po? So, ingatan niyo po yun. Ngayon, sa barangay pa lamang po, tinatanong na namin, minsan kasi 85 years old, tsaka palang mag-a-apply ng senior ID. Siyempre, nakakapagtaka, no? 85 years old. So, ibig sabihin nun, baka may ID na siya sa ibang lugar. So, isusurrender niyo po yun sa Senior Citizens Auto sa senior, sa city, para po makakuha po kayo ng bagong ID. Okay, certification para sa cohabitation. Ito po, senior ID. Okay, so yun naman po. Ano naman po, wala pong expiration ng senior ID. Meron ba, di ba wala? Wala. Walang expiration. Sila na po yung pwede naman po. Bakit magpapalitan din? Baka po yung programa pong yan ay ibababa naman po sa senior para lahat po ng ID mapalitan na po. Yun. So yung card na magiging card na. Ibababa po yun sa lahat ng senior. So cohabitation, ito po ay pagsasama ng mag-asawa ng hindi kasal. Sino po ang madalas kumuha nun? 4-piece. Okay, so yung 4-piece po o yung kumukuha po ng cohabitation, magdala po ng certificate of cohabitation galing sa notary public o sa mga abogado. Yun po ay present ka sa barangay para mabigyan po kayo ng certification of cohabitation. Same with solo parent. Ang solo parent po, kumuha po kayo ng affidavit galing sa notary public at abogado na kayo po ay solo parent. So sino po yung qualified sa solo parent? Siyempre po yung may pinapaaral pa po na anak. Siyempre po yung nag-iisa sa araw at sa gabi. Hindi po pwede nag-iisa sa araw tapos solo sa gabi. Is enough na para makakuha po kayo ng mga benefits. Okay? So same with PWD. PWD po kasi ay 59 years old below. So kung 16 na kayo, hindi na po kayo kukuha ng PWD ID. Siyempre, Senior Citizens ID na po ang kukunin ninyo. Ayun po yung meron po kasi nagagalit sa amin. Gusto niya, magkaroon pa ng PWD, 61 years old, tapos senior na siya, tapos solo parent pa raw siya. Hindi po gano'n, isa lang po. Isa lang po. At sa burial assistance. Golden Wedding sa barangay. Pwede po tayo magkaroon ng ganyang programa. Sa barangay, wala pa po kasi sa city na Golden Wedding. So, maganda yung programa nyo, So, yun. Pag tinulungan natin si ABC, baka sakaling magkaroon. So, educational assistance, okay, MTOP, yan po ay para sa mga may tricycle. So, ano pa po ba yung karaniwang clearances na kinukuha nyo sa barangay? Yun na po lahat, ano po. So, ngayon po, ang RPT po natin sa Barangay Kaypian ay medyo mababa po yung turnout. Ano po yung RPT? Real property taxes. Okay, alalahanin niyo po na, sabihin niyo po ito sa mga kasama ninyo, sa mga kapitbahay ninyo. Magbayad po tayo ng ating amilyar. Dahil ang Barangay Kaypian po ay kasama sa SGLG. Ano yun? Seal of Good Local Governance. Ito po ay pinakamataas na pagkilala sa isang institusyon, sa isang government agency, sa isang barangay. Hindi po tayo magka-qualify sa SGLG ngayong taon na to kung hindi po, marami po ang hindi nagbabayad ng kanilang mga amilyar. Opo, sa NGC po. Sa bago po. Opo, doon na po yung bayaran ng RPT. Hindi ka na magbabayad sa barangay? Hindi po sa barangay ang bayaran ng RPT. Ano po? Sa City Hall po ang bayaran ng RPT. Ayun po. So, ano pa ba? And lastly, kakausapin ko kayo ng masinsinan. Okay. Si ABC, Cam Soseng, magiging kayo na rin naman yung lagi ko, ay tumatakbo bilang konsehal ng ating lungsod. So, dahil siya po ay ating kapitan, at syempre dahil siya ay marami nang nagawa sa ating barangay, nais niyang ipagpatuloy pa ang kanyang paglilingkod sa ating lungsod. Kaya naman po, tayo pong lahat, inaasahan po natin na isasama po siya sa pilian na maglilingkod bilang konsehal sa ating lungsod. Maasahan ko po ba yun? Okay. At isama na rin po natin ng straight. Samahan na rin po natin ng mga kasama sa Arangkada San Luceño. Siyempre po kasi, pag Arangkada, yung paglilingkod po nila ay mga dekalidad na tao po kasi ang nasa Arangkada San Luceño. Alam niyo naman yun, di ba? Ayun. So, from Mayor Rita Robes, Mayor Arthur Robes, kasama ng mga konsihal na si Consi Brix Abela, ang may asim pa,
Konsehala Doktora Kabuko, gusto ko healthy ka. Si Konse Oliver Robes, syempre yung may sunod-sunod na serbisyo sa SSS. At si Konse Jojo Herona, ang kapanalig at kasama ng San Luceño. Syempre si Konse Noli Concepcion, no limit sa serbisyo. At ang number 14, syempre po si Konse ABC Capso Simo Lorenzo, kasama ng ating mga bukal na si Bukal Jojo de los Santos at Bukal J.R. Bartolome. At syempre po ang nag-iisang magiging Vice Mayor, napakatalino po niya, si Vice Mayor Arlene Aba Bartolome. Napakatalino po niyang babae. Hindi po ibig sabihin na bago lamang siya, wala siyang alam. So kung siya po ay makakausap ninyo, napakadip po niya at marami po talaga siyang nalalaman na hindi po kailangan ipagkalat sa lahat na San Luceño. Pero napakatalino po niya, kami po yung magpuprove nun. So sa lapian po ng Arangkada San Luceño, meron po kasi mga hindi magagandang mga sinasabi. Yung iba, sabi po tulungan niyo po kami na sila po ay makasama po natin dito sa ating lungsod para po sa tuloy-tuloy na serbisyo. Ano po? As senior citizen, PWD at solo parent, kayo po ang sentro po ng paglilingkod ni Cap Sosing. So, ang mga programa niya, sabi nga po ni Mother Lily, sabi ni Mother Lily, Golden Wedding para sa mga senior citizen. Maaari pong mangyari yon kung siya po ay ating isasama. Ang mga naninira sa kanila ay sila po ang may mga dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng problema dito sa ating lungsod. Okay, so sa punto pong yan, maraming salamat po. Gising pa po ba? Yeah. Gising siya. Okay? Yung kanina, ano lang yun, pahapyaw. Ngayon, totohanan na. Ayan. So ako po bilang Committee ng Environment, Agriculture, and Tourism. So nakatoka po sa akin yung pagpapaganda ng Barangay Kaypian at pagtuturo na lahat tayo mga magkakapitbahay ay magtanim ng gulay. No? Kung wala po kayong mga binhi, ay meron po kami sa barangay, libre lang po yon. Ibibigay po namin sa inyo. Meron po tayo dito pala. Meron tayong sarili lang. Okra at sitaw. Yon. Pwedeng humingi dito ngayon. Tapos, yung mga nagpalista dyan na hihingi, bibisitahin ko yung sa harapan ng bahay nyo or sa likod. No. Kasi baka mamaya nakalagay lang sa garapon o nakalagay lang sa aparador. Hindi yung tutubo. No. Tapos pag lumago siya at nagkaroon ng bunga, pwede kaming bumili, hindi namin ihingiin sa inyo. Bibilhin namin. Ha? O yun, pwede nyo naman kainin. Basta imamonitor natin kasi pumipili din ako ng isa na by phase, namimili kami kung sino yung pinakamagandang taniman, may premyo po yun. Kasi last year, tayo din po ay nanalo sa buong San Jose del Monte, doon po sa gulayan sa pamayanan. No, napanalunan natin. At pagdating naman po sa solid waste management, tayo din po ang nanalo sa buong San Jose del Monte at sa buong Bulacan. At tayo po ay nag-second place sa Region 3 para po doon sa pagsisinop ng ating mga basura dahil po doon sa ating mga best practice. Ano-ano ba yung mga best practice ng Barangay Kaypian? Ito po yung aling tindera. Si aling tindera ay yung pong mga plastic ng kahit anong plastic, ipunin po ninyo. No, yung hindi nabebenta sa junk shop at bibilhin po ng barangay. Pag marami na po kayong naipon, pwede po namin sunduin, pwede po namin kunin sa inyo, titimbangin, at babayaran po namin kayo. Yun po namang nabebenta sa junk shop, pwede rin yung ipunin at ibigay sa amin, at papalitan din po natin yon kung anong gusto nyo. Kape, asukal, toyo, suka. Ayun. Kaya ngayon, kahit wala kayong basura, mamaya, yung mga nag-attendance dito ay bibigyan namin ng suka. Yay! Ayun. Kaya yung mga wala dito, wala silang suka. Oo. Dahil konti lang kayo, di isa-isa, hindi na natin irarapol yan. Isa-isa na kayong bibigyan namin. No? Ayun. Ayun. Doon po yun sa, sa basura na nabebenta ng junk shop. Opo. Kahit yung mga, pero yung mga basura ninyo na mga gadget, lumang cellphone, electric fan, TV, ref, kung ayaw nyo namang ibenta,
i-donate nyo na lang sa amin. Kasi meron pong kumukuha niyan every 3 months. Yun pong e-waste, iwasto. Ibinibigay po natin yung mga gadget na yon. Pati yung mga wire na di ba? Yung mga charger na sira, o ibigay nyo sa MRF. Pag meron din po kayong mga lumang damit, yung mga lumang damit, ibigay nyo din po. Hindi na po namin bibilin. I-donate nyo na lang. No. Doon sa MRF po, i-text nyo kami, i-text nyo ako, tapos ipakuha namin sa bahay ninyo yung mga lumang damit or yung mga lumang gamit ninyo na hindi nyo na, yung ayaw nyo na pwede pang gamitin. Kasi po, i-dinodonate din po natin yan sa ating mga indigent families. No, pinapapunta natin doon sa MRF at pinapapili natin sila doon. Parang ukay, pero hindi yun yung nilalive ko dati Oo, pinapapili lang natin sila libre. At yung iba, ibinibigay natin doon sa mga nasunugan. Yung sa mga damit yon. No, damit, laruan ng mga pangbata, mga gamit kusina, mga, alam mo, ayaw nyo na yung sandok na natanggalan ng hawakan. O, pwede nyong i-donate. Huwag nyong ibigay sa Lionel. Ang ibigay nyo lang sa Lionel, Pampers. Tapos yung mga buhok na natatanggal na. Yun na lang yung basura. Kasi ayon po doon sa batas 9003, dapat ang itinatapon nating basura 25% lamang. Hindi baliktad. Ang itinatapon ninyo 80% na basura. Dapat 25% lang itatapon natin. Kasi pinag-aralan namin, kung 5 kayo sa isang bahay at yung 3 nagtatrabaho sa Metro Manila, gabi na umuwi, dapat ang nagpo-produce lang ng basura 2. Di ba? 2 lang yung kakain, 2 lang yung bibili ng noodles, o di may basura yon. Mamamalengke, o di may basura, yung sandbag. Pero dapat ipunin natin yon. Lahat ng klaseng plastic. No, kahit anong klaseng plastic, basta plastic. Halimbawa, yung meron kayong mga plastic na halamanan, ayaw nyo nang lagyan ng halaman dahil nabiyak na. O, ilagay nyo doon. Pwede, basta malinis lang. Walang itatangi dyan. Gaya nun. Yun o, yung mga basura na yon, kung iipunin nyo yan, pera yan. Pera pa rin. Kaya yun po yung itinuturo namin. Kaya doon tayo nananalo. Kasi sa ibang barangay, wala po silang ganitong programa. Yung aling tindera. No, tapos yun yung mga plastic na hindi na mapakinabangan. Yun po si aling tindera. Yung basura ni Juan Palit Kalakal, yun naman yung mga pang-junk shop. Napapalitan natin ng prime commodities. Bigas, asukal, toyo, bitchin, magic sarap. Yun. Magic sarap. Yung mga taga-5A nga doon ng mga bata na nag-aaral sa Kaipian. Minsan, pumupunta doon sa MRF, may dala-dalang mga plastic. O di, pagpasok nila, may baon na. Binabayaran ko yung mga dala-dala nila. At naka-tie up din po sa atin yung 4-piece. Yung 4-piece ay nagbibigay po sila doon sa barangay, ay sa MRF. No. At meron po tayong livelihood. This coming March 25, ay meron tayong livelihood doon po sa mga, baka meron kayong mga red wine na inom na. Yung bote noon, gagawin nating lampshade. Oo. Pwede niyong dalhin kung gusto niyong matuto nung paggawa ng lampshade na gawa sa bote nung red wine. O kahit anong klaseng alak na may kulay yung bote, pwede. Sa March 25 yun, 4-piece din yung namin doon, naka-tie up. Pwede rin yung mga parents with disability. Pwede po kayong umattend doon. Sentro po yung magtuturo doon sa MRF natin, sa Eco Park. Alas 8 ng umaga hanggang 12 noon. March 25. Yun. Tapos March 26, inaanyayahan namin lahat ng miyembro ng The Elders Club na pumunta sa barangay at mamimit natin doon ang ating punong barangay Cap Soseng Lorenzo. No, para sa endorsement doon sa mga senior na nagnanais maglingkod ng ating The Elders Club of Kaipian. No. Kaya March 26 po yun.
I-text nyo na yung mga katsokaran ninyong miyembro ng Elders Club. Pumunta ka mo doon sa barangay. Pero mag-a-announce din tayo na pinapatawag ni Kap Soseng yung lahat ng miyembro ng The Elders Club of Kaypian sa ating barangay. Yes. Alauna ng hapon Right. sa barangay natin sa March 26. Okay po? Yes. So, sige. Hanggang 12 lang tayo dito. After nito, bukas, nasa phase 3B naman po kami. Iikotin natin yung buong Kaypihan para maservisyohan natin. At yung mga hindi nagpupunta, ngayon, Wala silang be sure na pag pumunta sila sa barangay, may dala silang certificate ay ng endorsement from Homeowners Association. Yun lang po yung ano. Dahil inilalapit na namin, sila naman yung lumalayo. May satellite po tayo dito sa Star Mall, sa 3rd floor. Katabi po siya ng NBI. At ang ating main office po ng PESO ay nasa NGC po, sa National. Ang kasalukuyan pong ano natin, job hirings po, opening ng mga hirings sa buwan ng Marso, Elexir Multipurpose Cooperative. Ang kailangan po nila ay production worker. So, ayun po ang ano natin yun po yung hiring natin sa Elexir Corporation. Sa Multi-Rich Food Corporation naman po, sila rin po ay hiring ngayong buwan na to. Ang kailangan po nila ay male or female. Nangangailangan po sila ng production worker. Ang male ay 150 person. Female production worker ay nangangailangan po sila ng 50. At least, ito po ay high school graduate. And then, kailangan din po nila ng electrical maintenance. 8 katao. Mechanical maintenance, 7. Must have an experience in the same field. Yun po yung kailangan ni Multi-Race. Si RSB Human Resources naman po. RSB Human Resources Management Incorporation.